Hello guys, so good eve. So meron tayo ditong CKT ko K40. So ito yung mga latest guys ng biometrics na hindi na po gumagamit ng software, kundi gumagamit na po tayo ng mga flash drive. Ayan. So ang pag-generate or pagkuha ng files nito guys ay ginagamitan ng flash drive. Okay? So pasensya na naman, kalsada, malapit tayo sa kalsada. Okay, so ito na guys, pasok muna tayo. So ito may program naman to. So just in case na kayo po ay aking na-servicean ng ganito, so tuturo ko lang sa inyo guys kung paano. May ilan lang naman guys tayong gagawin. First, yung paglalagay ng encode or enroll ang pangalan ninyo, pangalan, ID number, pangalan. Sige, tingnan natin. So punta muna tayo guys sa OK, menu or OK. Pasensya na guys, mga buwisit itong mga dumadaan dito. Punta tayo muna sa menu, pindutin natin. So wala, pansin nyo wala siyang lock. So dapat may super admin siya para makapasok. Pansinin nyo, meron po tayong user management tsaka user role. Tapos meron po tayong yung mga importance lang, 4 lang naman yan. Okay, meron pa. Okay, so user management, user role, then baba tayo, ship set and report. Yan, dyan po kinukuha yung mga downloads using flash drive. Okay, mamaya. So punta muna tayo guys. Number 1 is yung ating user management. Okay, so new user tayo. User ID. Halimbawa kayo po ay DepEd or something, employee number ang ilalagay ninyo. Kung kayo naman po ay walang number, employee number, at kayo po ay bago lang, ID numbers po ang ilalagay. Halimbawa number 3, kung ano yung declaration sa inyo, kung anong number ang gusto niyo. For example, number 3, or kaya ang user ID mo ay 0016 17 9. So dapat 6 digit. Kahit okay lang po kahit lagpas sa 6 digit. So for example, number 3 tayo. Number 3, punta tayo sa name. Lagay natin yung name, 'di ba? May of the small letter. Okay, palakihin natin letter. Sorry. Okay, A. Halimbawa ay si A. Tapos, paano tayo mag-space? Down arrow, numbers. Isa pa, yan, sa symbols. And then, dito naman tayo para mag-check ng symbols. So, number 4 yung space. Pindot natin yung 4, space. Tapos, balik tayo sa symbols. Balik na tayo dito sa symbols. Capital again. Halimbawa, middle initial mo si B. Sorry. Delete, backspace. Ito. B. Bilisan nyo yan. Teka lang, may number ba? Ulit, sorry. Yan, bilisan nyo. Huwag siya babagalan. Okay, B. So maglalagay tayo ng tuldok. Pindutin natin itong arrow na to. Tapos symbols again siya. Hanapin natin yung symbols na dot. Yan. Number 1 si dot. Then balik tayo sa symbols. Mali. Tama pala tayo. Sa may space kasi tayo, di ba? Medyo nakakalito yan, Balik tayo sa 4. Then balik tayo sa digit, sa letter, A. Okay, for example, Abigail, middle initial B, Atienza. So pinay-click ko lang kasi ito ay tutorial video. Basta ganoon lang, kung mag-add lang ng may i-discover nyo rin. Okay, so okay na natin siya guys. Okay natin kasi confirm natin. So wag po kayong i-exit o hindi po maglalagay ng user or password or index password. So mawawala po yung pagka-edit niyo. Okay, gets mo? Okay. So meron po tayong roles mamaya, norm. Anong roles ba niya? So maglalagay tayo mamaya ng roles. Ayan.
company, may ayusin natin yan. Badge number, password, access. So, fingerprint. Halimbawa, fingerprint tayo. Pili po kayo. Pindutin nyo lang po ito. Pili kayo kung anong gagamitin nyo. Halimbawa, number 9. Okay nyo siya. 3 punch. 1, 2, 3. Titignan natin kung walang percentage. 51 lang. Ibig sabihin, madumi kamay ko. Okay, meron pong naka-register na finger wall. Pwede rin po kayo maglagay ng password. Sample, 1, 2, 1, 1. Okay. 1, 1. O, 1. Pwedeng 1 numbers o 1 password. Okay lang po siya. So, meron po siya. Number, badge number, hindi na po yan. Kasi pag hindi kayo naglagay ng fingerprint, hindi kayo naglagay ng password, yung pinangalan ninyo, mawawala. I-erase na lang natin siya kasi example lang. Pwede na kayo mag-escape. Makikita na natin yan sa all user. Ito na po siya. So, yung mga naka-old user na yan, naayusin po natin yan. Kasi ito ay pinagawa. So, nagkaroon lang ako na example, just in case po, na kayo po ay customer ko, pwede nyo pong i-edit yung atin. Okay? So, punta tayo sa roles. Number 2, roles tayo. Role pala, sorry. So, kailangan natin gumawa ng super admin dito. So, full tutorial ito ha. I-on natin yan. Okay. Teka lang. Teka lang guys. Okay. Yan. Tama ito yung ginawa natin. Role. Halimbawa. Teka lang. Baka may na-miss ako eh. So, kailangan po malaman natin maglagay ng super admin. So, yung akin na lang gagawin ko super admin. Hindi pala gagana yung role kapag wala po tayo super admin. Halimbawa, ito. AB natin. Punta tayo, edit natin siya. Then, punta po tayo sa use role. Kailangan naka super admin muna to. Halimbawa, yan. Super admin yan. Admin na po tayo. Yan, super admin na po tayo. Hindi na po tayo, no? Admin na po tayo nito. Escape. Balik tayo sa role. Okay. Click natin role. Open natin. Ayan. Naka-on na siya. Tapos halimbawa, palitan natin to. Buray natin to. Capital. Bilhin natin capital. Ay, sorry. Halimbawa, principal tayo. P. Tapos, sorry, mabagal tayo R. I. N. C. Principal. Mas mali pa spelling, no? Principal. Tama ba spelling natin? Okay. So, example, principal. Kung principal 1 or 2, mag-space lang po tayo para mag-space. Punta tayo sa symbols. Pindutin lang natin. Pili tayo. Piliin nyo yung number 4. Tandaan nyo po yun Space po yun. Okay. So, save na natin muna yan. So, principal. Escape. So, tatlong roles po tayo. Pwede principal. Pwedeng head teacher. Head teacher 1, head teacher, something kung may rank pa. Halimbawa, teacher 1. Pag teacher 1, wag na po. Halimbawa, teacher 2, teacher 3, or master teacher 1, o master teacher 2. So, meron pa po kayong dalawang roles na pwede nyong i-add. Yan po. Tapos, tignan nyo. Halimbawa, ito. On natin siya. Tapos, baba tayo. Palitan natin yung pangalan. Barunin natin. Capital. Halimbawa, ay teacher. Sorry. Wala. Teacher. C. Ano ba yan? C. H. E. R. Yan. Parang nagte-text lang. Teacher. Space. Pindutin natin tong arrow na to. Tapos punta tayo sa symbols. Number 4. Then balik tayo.
Sa capital, teacher, halimbawa, teacher 2. So, ano tayo? Roman numbers, ay, Roman style tayo. Yan. Teacher 2, hindi po siya number 2. Hindi siya. Okay natin. Yan. Okay. So, yun lang po pag-add ng roles. Didagdagan na lang din natin isa. Kunin mo natin information nila bago tayo maglagay ng role. Okay, so punta tayo sa user management. And then, new user, all user. Halimbawa, ito si Madam Julene. Madam Julene, edit natin. Normal, user role niya is normal user. Pwede natin baguhin. Kung siya by principal or teacher 2. Naintindihan po, meron pa po tayong isa natitira. Kung teacher 3 siya. So, yun po, mamimili po tayo. Okay? Gets po. Okay. Balik naman tayo sa number 3. Number 3 natin. Make it sure guys sorry. Make it sure guys. Balik muna tayo sa system. Make it sure na tama yung oras. Tama po yung oras. Yung set ng set ng date. Kung month, year, month, day. Pwede nyo pong baguhin yung date format. Yan. Month, day, year. Okay, yan na po. Dito nyo muna i-check bago kayo mag-edit. Wala namang problema. Okay, attendance. Tignan natin to. So, duplicate pa once. Pag isang beses kayo, duplicate once na po siya. Okay. Tapos, number 3. Shift set. Mahaba na po yung video natin. Attendance rule. I-click po natin. Tignan natin dun sa schedule type, shifting. Click po natin. Okay po, department. Okay. Dito tayo sa default. Yan. Tapos pindutin natin shift 1. Kailang yun na ba yun? Shift 1. Okay, baka hindi dito. Dito sa shifts. Sige. Sorry. Shift settings. Shift 1. Okay. Dito po tayo pupunta. Ulitin natin Number 3 ay shift sets. Shift. Ano ba yun? Bubulol tayo. Shift set. Lang S. Okay. Punta tayo. Ito yung attendance rule. Ito naman yung shift setting. So, diyan na po i-adjust. Number 1, shift 1 po tayo. Kasi pwede naman maraming shift. Alam mo, pa-shift ng gabi, pa-shift ng umaga. Yan. Umaga at maghapon. Tapos, gabi at madaling araw. Ayun, ganoon po. Okay. So, punta tayo sa shift 1. Pwede nyo naman palitan yung shift 1. Punta tayo sa time in. Ito po yung tinatawag nating arrival. Arrival sa umaga hanggang hapon. O parang arrival and departure. O, diba? Halimbawa, ang schedule ng mga teachers talaga, ang pasok nila. Click natin. Sila ay 7:30. 7:30 po ang pasok nila. 7:30 dapat. Before 7:30 naman po talaga ay nakapasok na sila. Yung pag naka 7:30 na sila, yan. Tapos ang labas nila, ito naman po tayo sa departure, alas 12. Okay. Time 2. Ito na yung sa login sa tanghali. Alauna hanggang alas 4 labas. Okay. So, yan po ay naka army time. So, 24. 13 ang So, pwede naman siyang yan, sige. Bahala na sila. 13, 14, 15, 16, 17. Hindi ka lang. 13 is 1. 13 to 14. For example, 16:30. Plus 4. Just in case 6:30. 4:30 na po ang labas. Or, kasi ngayon sorry. Pwede nyo naman i-type number. Yan, pwede naman i-type yung number. Kasi maaga na po, 3:30 na talaga uwi ng mga bata O 3:15. Teka lang.
13, 14, 15. 15 ano. O, basta't ganoon po, just example lang naman. Sige, kakagulo tayo. Okay. So, yan na po ay sa hapon na po ang schedule niyan. Dahil pag nilagay nyo dyan ng alauna, saktong numbers ng alauna, 1 p.m., mag-e-error po yan, din na tatanggapin. Okay, so kung may OT, pwede nyo lagyan ng OT. Sana all. Pwede nyo lagay. So, yan po ang shift 1. Yung shift 2 naman, ito naman yung panggabi. So, wala namang panggabi. Just in case po na kailangan nyo, go. Okay, so 7. Before pa sa umaga, ito. Halimbawa, ang pasok niya 6:30, nakapasok na siya, or 7. Okay po yun. Papasok pa rin po yun. Hindi po yun late. Yun po, kahit mayroon po siyang advance attendance, dapat wag po kayong sasakto sa 7:30. At wag din kayo sasakto ng lalabas sa 12. Pwede na po kayong mag-login dito sa hapon ng 12:40 o 12:35, 12:40. Pwede na po yun. Basta't naka-out na kayo sa tanghali, pwede na po kayong mag-login sa umaga ng mga 30 minutes advance, tama. Ayan. Or 12:35 o 12:45. Pwede na po yun. Okay. So, yun po. Tapos tayo dyan. Skip tayo. Medyo mangalay na. And the last is yung report. Ayan. So, kailangan nyo insert si flash drive kung kukuha kayo ng data. So, magiging pangalan nito ay report. Okay. So, at download attendance report. Yung unang-una lang po ha. Okay. Download. Yan. Detect. Yan. Pag may mga ganyan guys, issue, hindi ma-detect yung flash drive, palit po kayo ng flash drive. So, palit lang kayo ng flash drive kasi alam nyo naman po maselan siya. Dapat may sarili po siyang flash drive. Kahit ang size po ay 4 gig, okay na po yun. Hindi naman kakain ng ganong kalaki. Okay. Escape. Okay. Malabas mo na po. Tayo muna. Ayan. Configuration po to ha. Okay. So, meron na po siyang password kasi meron po tayong admin. Yan po yon. So, ang i-press natin dahil admin ito, papasok po tayo doon. Ayan. So, pag naka-admin na po kayo, meron na po siyang password. Basta't nag-sign finger or something. Sige, tuturo ko rin. Ayaw talagang tanggapin. Okay, trouble tayo. Trouble. Yan, okay guys. Troubleshooting tayo. So, siya po ay SD card or tinatawag natin UDIS. Hindi siya flash drive. UDIS tumalab. Tingnan nyo. Okay natin. Diba? Lumabas. May ilaw yung flash drive. So, itong K40 pala na to ay UDIS. Pag sinabing UDIS, ito yung gagamit kayo ng card reader. Mga card reader. Tapos ay nako. So, magagastusan sila madam. Okay. Sige. By the way, saka na. So, dalawa guys pwedeng flash drive. Pero hindi siya pwede kasi nga nakadesign siya sa UDIS. Pag sinabing UDIS, gagamit ka ng card reader at memory card. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay. So, ayan. Start na tayo kung anong year. Hindi pa ito na-adjust. Adjust natin yan. Dapat year. Sunod. Anong kukunin mong anong month. Tapos, automatic po, mag-start kayo sa 1. So, ito ay February 2. Huwag po tayo sa February 2. Doon tayo sa January. January 1. Start tayo sa January 1. January, tapos 1. Tapos, okay nyo. Tapos, hanggang sorry. Here. Hanggang, syempre, 30 lang muna ko yan. Hanggang January 31. Dito tayo sa 31. Tapos, okay natin. Magda-download siya. Ganyan po ang downloading.
Okay, so download successfully. Okay na po siya. May nakalimutan tayo guys. May nalimutan ako sa inyo. Settings. Punta kayo sa report and then settings. Kailangan pong naka-sync card list siya. So, ang malalagin lang po talaga pag hindi siya naka-sync, ang malalagin lang po dito ay AM. Okay? O natin. So, para AM and PM. Okay? Or yung panghapon at pang umaga at panghapon. Okay. Okay na yan. Sige. Okay na po. Basta huwag nyo kakalimutan yun lang po ha. Yung iba dyan, aralin nyo na lang. Mag-iingat po kayo. Personalize. User interface. Ayan. User interface. Gusto nyo palitan ng wallpaper. Yan po mga wallpaper nya. Okay. Gusto dito naman sa kabila, sa dulo. Main style. Gusto nyo ganyan. Gusto nyo ganito. Gusto nyo ganito. Ano pa? Ayan. O, yan na po tayo. And then, escape po tayo. Okay. So, check nyo rin to guys ha. Huwag nyo kakalimutan ito kung naka-check-in ba kayo. Check-in, check-out. Ayan. Check-in and check-out. Check-in sa umaga. Check-out sa tanghali. Check-in sa tanghali. Check-out sa hapon. Okay. So, halimbawa, kung numbers ko naman yung gusto nyong ilagay. Pindutin yung 3. Tapos, user ID ko ay 3. Tapos, anong gagamitin ko? Password ba o fingerprint? So, halimbawa, password ko yung gagamitin ko. 1, 2. Okay natin. Thank you. So, naka-login na ako. Ayun o, kita yung name ko, Aba. Okay. Kung papasok naman sa system, kung admin ka, ipipress mo tong menu. Tapos, ilalagin mo kung ikaw ay admin. Okay, sa mga basic ito ha. Please try again. Ulitin natin. Please try again. Okay, hindi. Madumi lang kamay ko. So, makakapasok ka sa menu. Basta click mo yung menu. Kung gusto mo ilagin yung ID mo at hindi gumagana ang mga finger mo, pwede mo ilagay mo yung ID mo at yung password mo kanina. Okay? So, yun po yung mga basic paggamit ng ano. And then, pag shutdown, skip na tayo. Dito tayo magtatapos. Long press. Huwag yung bibitawan hanggang sa magtapos ang countdown. Okay. Tapos, eto na po yung flash drive. O, buhay natin. Pag buhay. Okay, Linux. Eto na po yung flash drive, SD card. Ayan. Tapos, itatry natin ito sa computer. Tapos, makikita natin report, makikita yung settings. Okay, so yung last step natin. So, ZKT ko, ito hindi pa siya latest. Kasi UDIS pa ang gamit. Yung iba kasi ginagamit ko, flash drive na. Mga flash drive na po, madali na siya. So, bibili pa sila madam ng SD card at memory card at saka card reader. So, bilhin na sila ng latest. Papasensya ka, chuchugiin lang yung aking mga chip. So, ipapakita ko naman sa inyo sa sunod yung attendance. Okay? So, kung may katanungan po kayo, just comment down below. Okay? Kung paano Please try again. ano ba yan? Kailan diin nyo. Kung paano mag-login, mag-add user, ayan na po, lahat. Mag-add roles. Okay? Add role. Check yung system sa time. Punta kayo sa shift settings kung okay na shift. Content review and then download the attendance report. Download the attendance o download attendance report. Huwag nyo papakialam yung download attendance settings. Upload attendance settings. And make it sure yung settings ng card ay naka-sync. Sync card list. Alright. So maraming salamat guys. So part 2 natin yung nakuha nating report na video. Okay? So yun lang yun. Parang viewing lang. Pero kung i-add ko na dito, sige. Thank you. And see you in my next video. Don't forget to like and share and subscribe guys. Maraming salamat sa tutorial natin. At meron pa tayong mga tutorial na CKT ko 30 naman. So ito ginagamitan ng operating program or tinatawag natin na gumagamit po dyan ng AMS or Attendance Management System. Okay. So ginagamitan siya ng network cable or USB at laptop at software ng
Nalimutan ko. Software ng AMS sa laptop siya i-encode. Yan po. Yan mga luma. Ito talaga. Mga lumang style. Okay? So maraming salamat and see you in my next video. Goodbye.